Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Plano ng Department of Health o DOH na hindi na isali sa zero balance billing policy ng ospital ang mga driver na masasangkot sa aksidente dahil nakainom ng alak o walang suot na safety gears tulad ng helmet o seatbelt. Pahayag ni Health Secretary Teodoro Herbosa, tanging biktima lamang na road crash ang sasagutin ng DOH at walang babayaran sa kahit anong serbisyo na basic accommodation. Dagdag ng kalihim, kailangang may pananagutan ng motorista o driver na nasangkot na lumabag sa batas trapiko. Blindfold approach. Ito ang gagamitin umanong paraan ni Senate Pro Tempore Panfilo Lacson para sa susunod na pagdinig ng Blue Ribbon Committee na kanya ng pamumunuan sa September 18. Anya, ito ay isang paraan para mapanatili ang tiwala ng tao sa gobyerno sa kabila ng tila cycle na issue sa katiwalian. Naritong ulat. Nais ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson na mapanatili ang tiwala ng taong bayan sa kredibilidad, hustisya at pagiging accountable ng pamahalaan. Ito ay bunsod ng paulit-ulit o tila cycle na issue ng gobyerno hinggil sa katiwalian, partikular sa paggamit ng pondo ng bayan. Anya, galit na ang taong bayan at marapat anyang may managot sa mga anomalyang nauugnay sa mga pampublikong proyekto gaya ng umano'y katiwalian sa flood control projects na mas malaking halaga kaysa sa anomalyang kinasangkutan ng pork barrel scam ni Janet Napoles. Sa isang media forum sa Senado nitong Huwebes, binigyang diin niya ang pananagutan ng gobyerno sa issue at ang responsibilidad nitong tumindig sa katotohanan. Anya, hindi sana magaya ang Pilipinas sa marahas na pagkilos at rebelyon na nagaganap sa ibang bansa. Huwag naman sana tayo umabot na mag-escalate sa ganung punto. Hindi maganda para sa bayan natin yun. So dapat gawin ng pamahalaan ng gobyerno ang lahat na magagawa para talagang walang cover-up, parang lahat kung saan tayo makarating, logical conclusion. Matatandaan na naungkat ang mga umano'y katiwaliang ito sa naturang proyekto makaraang iutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang nagdaang State of the Nation Address na imbestigahan ang mga flood control project sa ilalim ng Department of Public Works and Highways. Makaraan nito ay nagkasana ng mapagdinig ang dalawang kongreso kung saan napalitawang ilang mga pangalan ng senador, congressman, opisyal ng DPWH, at mga kontratista na umano'y sangkot sa katiwalian. Samantala sa bagong komposisyon ng Senado para sa 20th Congress, pamumunuan na ni SP Pro Tempore Lacson ng Blue Ribbon Committee sa pag-resume ng pagdinig nito sa Huwebes, September 18. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Samantala, mahigit 1.4 milyong benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang nakagraduate na sa programa mula nitong Enero hanggang Marso 2025. Ito ay mga benepisyaryong itinuring ng self-sufficient o nakaahon na sa kahirapan, katumbas ng halos 700,000 na pamilyang Pilipino. Ayon kay Director Gemma Gabuya ng 4Ps National Program Management Office ng DSWD, ang Social Welfare and Development Indicators o SWDI ang naging batayan upang malaman kung ano na ang kalagayan ng economic condition ng bawat benepisyaryo. Dagdag pa ng ahensya, sa oras na sila ay maka-exit na sa programa, patuloy pa rin silang susubaybayan ng DSWD sa loob ng isang taon sa tulong ng Assistance to Individual in Crisis Situation o AICS at mga partner LGU. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, DOH planong hindi na isali sa zero balance billing ang mga driver na sangkot sa road violations. DPWH pansamantalang pinayagan ang mga opisyal na hindi magsuot ng uniforme kontra diskriminasyon. SP Pro Tempore Lacson, nais mapanatili ang tiwala ng tao sa gobyerno. Mga
Mga estudyanteng undernutrition at out-of-school youth na istutukan ng Senate Basic Education Committee. UCPD, tiniyak ang maximum tolerance sa isinagawang Black Friday protest. UN Security Council, magtatalaga ng emergency meeting kasunod ng drone attack ng Russia sa Poland. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.